Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, patuloy nating ipagdarasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung nasa kanilang mga tahanan. Espesyal po ang ating pagdarasal para sa mga kababayan natin na devotees din ni Padre Pio na nasa ibang bansa. Mga overseas Filipino workers na nakikisabay sa pamamagitan ng ating live streaming o kung hindi man yung delayed na panonood nila ng pagdiriwang ng mga banal na misa sa pamamagitan ng ating YouTube channel, ganon din po ng ating FB Live. Atin din pong atin din pong binabati at ipinagdarasal ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating Archdiocesan Radio Station. Yan pong ating evangelization radio. At ating hinihiling na nawa tayong lahat, lalo na kayong naririto, ay kasihan ng Diyos, hindi lamang sa inyong mga kahilingan, kundi sa mga biyayang hindi man nyo hinihingi, ay ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, humingi muna tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan, lalo na sa maraming beses na inaksaya natin ang biyayang Kanyang ipinagkakaloob dahil sa ating pagwawalang bahala sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang pagmamahal at awa sa atin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin to sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda na sandali munang narirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Namatay si Elimelech, naiwan si Noemi. Ang 2 nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mohalon at Kelyon. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kaniyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya't humanda sila ng kaniyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagkan ni Opra ang kaniyang biyanan at tuluyang bumalik sa kaniyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kaniyang bayan at sa kaniyang mga Diyos. Umuwi ka na rin." Tumugon si Ruth, "Huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paparoroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos." Iyan ang nangyari kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinimulan ng anihin ang sibada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kaniyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos ng Panginoon umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at ng dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahay laging ang Panginoon. Panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nagugutom. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, 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 Hallelujah.
totoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nagtitipon-tipon ng mga Pariseo o nagtipon-tipon ng mga Pariseo nung mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukan nito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi man natin i-articulate, hindi man natin sabihin verbally, nandun sa isip, sa puso natin, ang pagtatanong at pagta-challenge sa probidensya at biyaya ng Diyos. Lalo na kapag tayo ay dumadaan sa pinakamalaking challenge sa buhay natin. Nagkasakit ng malubha, naloko ng ibang tao, nagkaroon ng problema sa pamilya, bumagsak sa negosyo o sa eksamen, marami pang iba. Kung minsan sa mga ganitong pagkakataon, tinatanong natin, Lord, nasaan ka? Habang pinagdadaanan ko itong mga ganitong problema. And sadly, at sana'y huwag tayong dumating dun sa point na yon, ang iba, lumalayo pa sa Diyos willfully. Ibig sabihin, talagang gumagawa sila ng paraan para lumayo sa Diyos at inulululong ang sarili sa mas malalaki pang kasalanan. Para bagang china-challenge ang Diyos, lalo na ang kanyang compassion, lalo na ang kanyang love, lalo na ang kanyang mercy sa atin. Nakakalungkot ang ganitong disposisyon sapagkat ang totoo, hindi ang Diyos ang nagkukulang. Tayo ang hindi makita ang kaniyang biyaya. Ang tagpo sa ating mabuting balita ngayong umagang ito is an eye-opener for each one of us to maximize the grace of Jesus or the grace of God na ibinibigay sa atin ng Diyos nang tama lamang sa pangangailangan sa atin. At kung minsan nga, hindi tama lang, sabi nga ng banal na kasulatan, siksik, liglig at umaapaw. Pero bakit may mga tao na hindi makita ito? Katulad ng mga Pariseo at Eskriba, sa halip na pagyamanin ang biyaya ng Diyos, inaaksaya kasi natin.
Imagine, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makalapit at makausap ang ating Panginoong Hesus face to face nung kanyang panahon. At isa ang dalubhasa ng batas sa nabigyan ng opportunity. Ano ang kanyang ginawa? Sa halip na gawing grace-filled moment yon, challenge niya ang ating Panginoong Hesus. Sayang. Sayang. Because not only is that opportunity a moment of grace, but an opportunity to enrich that grace. At kung minsan ganyan tayo, ramdam natin, kutob natin, kita natin na may biyaya ang Diyos na ibinibigay sa atin, most especially in the most difficult moments of our life. Kapag may pinagdadaanan tayo, be it in the form of material resources, be it in the form of internal disposition, be it in the form of other people na siyang ginagamit ng Diyos para iparamdam ang kanyang pagmamahal sa atin at paggabay sa atin. Pero kung minsan ang nakakalungkot, naaaksaya natin at naa-abuse natin ang biyayang ito. At sinasabi natin at kinu-question natin ang probidensya at pagmamahal ng Diyos. Katulad ng dalubhasa sa batas na ito. We cannot for sure read or we cannot for sure or we cannot know for a fact kung ano ang nasa sa loob ng pangunahing tauhang ito sa mabuting balita. But definitely, nakapanghihinayang ang opportunity na naibigay sa Kanya, na nakaharap ang ating Panginoong Hesus, at sa halip na pagyamanin ang pagkakataong iyon para, alam niyo yun, maging isang malaking biyaya para mas lalong mapalapit sa Diyos. Ano ang kanyang ginawa? Challenge ang power ng ating Panginoong Hesus. Kung minsan ganyan tayo mga kapatid. Kung minsan nandyan na ang biyaya ng Diyos. Pero dahil nakafocus tayo sa ating sarili, nasasayang ang biyaya ng Diyos na hindi natin pagyamanin because of our self-centeredness. Ang pakikilahok at pagtanggap ng banal na sakramento, hindi lamang ng banal na Eucharistia, kundi ng iba pang mga sakramento, is a moment of grace. Ang pagkakataon na makaramdam tayo ng pagdamay at pagtulong ng ibang tao, ang pagkakataon na makaramdam tayo ng pagmamahal, kapayapaan, sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay natin, ay mga biyaya na mula sa Diyos na hindi natin dapat sayangin. Let us enlarge ourselves by making the most of the graces that we receive from God. Huwag po nating sayangin ang biyaya ng Diyos na tinatanggap natin sa araw-araw. Sa halip na tanungin natin, Lord, nasaan ka nung kailangan kita? Bakit hindi natin baligtarin ang ating pananaw o baguhin ang ating pananaw at tanungin ang ating sarili, paano ko pinagyaman ang biyaya ng Diyos upang makapagbigay pa ng mas marami bunga ng biyayang kanyang ibinibigay araw-araw. Yan ang paanyaya sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid. Never doubt the providence, love, and compassion of God for each one of us. Baka tayo ang hindi nakakakita at nakakapagpayaman
sa biyayang iyan dahil masyado ang focus natin sa ating sarili. Magandang tingnan sa tuwing tayo ay magdududa sa kabutihan ng Diyos, ang ating namang sarili at ang ating tugon sa biyayang yan, kung atin bang pinagyayaman o sinasayang ang mga biyayang sa Diyos naman lahat galing. Sana maging leksyon sa ating mga kapatid ang naging karanasan ng mga Pariseyo at Saduseyo at yung pangunahing tauhan sa ating mabuting balita. Na sa halip na pagyamanin ang biyaya at presensya ng ating Panginoong Hesus ay sinayang sa pamamagitan ng paghamon sa ating Panginoong Hesus. Huwag sanang masayang sa atin ang mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos araw-araw sa pamamagitan ng pagpapayaman pa nito by giving back to the community and to the people who are close with us, the graces that we receive, or through the graces that we receive from God. Huwag nating tingnan lang ang mga sarili nating pinagdadaanan. Masigit nating tingnan kung sa kabila ng mga pinagdadaanan nating ito, kung papaano tayo makapagbabalik at mapagyayaman ang biyaya ng Diyos na tinatanggap natin sa araw-araw. That way, hindi lamang lumalago ang ating pagkatao. Hindi lang lumalago ang ating pakikipagkapwa. Lumalago din ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa matalikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob na ito aming may alay. Mula sa katas ng ubos at bunga ng aming paggawa, alak na ito para inumin, nagbibigay ng iyong Espiritu. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen.
Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Taleo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibak kang di inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang ni si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan
bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng ating simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at kilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa ika-10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng medical, dental, and surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol or tumor, luslos or hernia, bingut or cleft lip, at iba pang bukol na panlabas. Adhikain ang programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpahospital. In collaboration with UST Medical Alumni Association, through Dr. Wonchai and RP Healthcraft Career Foundation Incorporated, headed by Dr. Sanchez and Dr. August Vergara. Tanging 100 to 150 patient lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado at sa contact number na nakalagay sa screen. Ang susunod pong misay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Kaugnay po ng special medical mission na ating gagawin, una, ito po ay libre. Ang 100 to 150 patients po ay para doon sa mga surgical cases. Pero bukod po doon, meron pa po tayong dental, medical, and other medical issues or concerns. Pwede po kayong magpalista din o kung sino man ang inyong mga kilala na number 1, walang kakayahang ipagamot ang kanilang sarili o yung tinatawag na indigent. Uunahin po natin sila dahil sila ay masigit na nangangailangan. Kung kayo naman ay nakakaluwag-luwag, wag na po natin silang agawan sa opportunity na ito. At ikalawa, ito po ay first come, first serve basis. Kung sino ang naunang nagpa-register nung araw na yun, hindi ng screening. Nung araw na yun, yun po ang ating mga uunahin. Again, ito po ay surgical, dental, and medical mission bilang pagtugon sa halimbawa ni Santo Padre Pio na gamitin ang biyaya ng Diyos sa ikabubuti at ikagagaling ng iba, lalo na po yung mga may sakit.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadyang mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipaya, Kanyang pagkaling at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.